Suspension na naman, tuwing oras ng kalamidad, partikular na ang bagyo. Sino nga bang may authority para magsuspende ng klase? Siyempre, yung mga cloud chaser. Char! Hello there, this is Sam J. It's rainy season na naman. Sana okay lang po kayong lahat. Sa usapan ng suspension, wait, bakit nakangiti ata yung nanonood? Ang mga sumusunod ay ang mga may otoridad para mag-anunsyo ng suspensyon ng klase tuwing may bagyo o pag-ulan. Una, ang Malacanang. Kung malawakan ng pag-ulan, kahit habagat lang yan o southwest monsoon, minsan nagsususpende ang palasyo kung kinakailangan. Ang tanong, tulad ngayong nasa US ang Pangulo, paano yun? Mayroon pong tinatawag na Executive Secretary sa gabinete ng Pangulo. May kakayahan po siyang gumawa ng kautusan, magmando at pumirma ng mga papeles sa ngalan ng Pangulo. Balik tayo sa usapan ng suspension. Possible po ito through Memorandum Circular, kung saan ito lamang June 22 ay nagkaroon ng malawakang suspensyon ng klase. Si Executive Secretary Lucas Bersamin para sa Kalakhang Luzon at maging sa mga ilang parte ng Visayas na nakararanas ng matinding pag-ulan. Pangalawa, DILG. Ang Department of Interior and Local Government o DILG ay mayroon ding kapangyarihan upang magsuspende ng klase. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, binigyan siya ng basbas ng Pangulo upang magdeklara ng suspensyon kung kinakailangan. Ang DILG ang namumuno sa mga LGUs at nagsusupervise sa mga ito. Pangatlo, governors, as advised by PDRRMC. Bilang parte ng local chief executives at under ng administrative supervision ng DILG, may kapangyarihan din pong magsuspende ang mga governor ng klase sa kanilang mga probinsya. Pang-apat, mayors o LGUs. Sa mga panahon na maaaring hindi kasama sa suspended ang isang lugar, may kapangyarihan din po ang mga alkalde na magsuspende ng klase na nakadepende at batay sa sitwasyon ng kanilang lugar. Panglima, Department of Education o DepEd. Batay sa DepEd Order No. 022 Series of 2024 o ang Revised Guidelines for Suspension of Classes, sinasabing automatic na ang suspension kung nararanasan ang mga sumusunod sa inyong lugar. Signal number 1, preschool. Signal number 2, preschool to high school. Pero mayroong modular distance learning. At kung signal number 3, 4 at 5 naman, automatically suspended in all levels. Kung yellow rainfall warning naman, nasa LGU ang kapangyarihan. Habang kapag orange, red rainfall warning at hindi pa nagsisimula ang klase, automatiko itong suspended mula preschool hanggang senior high at ALS. Pang-anim, school heads o principal. Kung ang lugar ay inilagay sa red at orange rainfall warning, ngunit nakapasok na ang mga estudyante, obligado na ang school heads upang isuspende immediately ang klase sa preschool hanggang senior high school at ALS. Pang-pito, private schools. Dahil hindi saklaw ng gobyerno at operated ito ng private entities, ang mga private school ay may sariling kapasidad upang magdeklara ng walang pasok sa kanilang mga paaralan ayon sa DepEd guidelines. Ngunit maaari raw naman itong i-adapt ang guidelines sa DepEd sa kanilang kagustuhan. Pero minsan idinadamay na rin ito ng mayor o LGU sa kanilang suspension. Paano naman kaya ang college? Kapag sinabi pong all levels ng maalinman sa mga ahensya ng gobyerno o otoridad na nabanggit, kabilang na po ang college students. Kung hindi naman kabilang, nakadepende na sa higher education institutions ang suspension ng klase. Ngayon, alam niyo na, manatili po tayong ligtas ngayong panahon ng sakuna. Ako po si MJ Bautista. Remember, when there is power, there is change. And change requires action. That's why I'm making all of these videos. Hanggang sa susunod, saludo. Mag-ingat po tayong lahat.